Kuya, kasalanan po ba din yung pagtingin ng may pagnanasa? Tsaka panonood ng mga p? Alam nyo mga kaibigan, na pagdaanan ko rin naman yan. Naging addiction ko rin yung mga ganyan. Na nung una na hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon ay hindi ko alam kung nagkakasala ba ako sa ginagawa ko o hindi. Basta't patuloy ko lang yan ginagawa at masaya ako sa ginagawa ko. At hanggang dumating sa time na marinig ko ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Jesucristo ay dun ko pa lamang naunawaan na mali na pala yung ginagawa ko. Bago ko ituloy yan, ay sagutin muna natin ang tanong. Ye have heard that it was said by them of old time, thou shalt not commit adultery. Yan yung kasama sa 10 utos na bawal ang pangangalo niya. Yung tipong papatol ka sa may asawa na, in short, ay kabit. Yan yung sinasabi sa Old Testament. Tignan naman natin ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo kung gaano kabigat ang kasalanan. But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Kung tayo pala ay titingin na may masamang hangarin at may pagnanasa sa kapwa natin ay para na rin tayo nagkakasala ng pangangalon niya. Now, tignan natin, di ba't pag nanonood ng mga ganyang klaseng panoorin ay magkakaroon ng tao ng pagnanasa at papasok dyan ang pita ng laman. Now, kakatingin mo sa mga ganyang panoorin, ikaw ngayon ay magkakasala ng pangangalon niya. Tandaan natin, iba ang batas ng Diyos at sa batas ng tao. Kung sa tao, kailangan ka munang makotindiak bago ka sabihan na ikaw ay nangangalon niya, sa Diyos, ikaw ay nag-iisip pa lang, ay alam na ng Diyos na ikaw ay nagkakasala ng pangangalon niya. Alam naman natin na all-knowing ang ating Diyos at wala tayong maitatago sa Kanya. Kaya dyan pa lang sa mata natin hanggang sa isipan natin ay marami na nagagawang kasalanan yan. Kahit hindi pa man natin ina-action, sa isip pa lang natin ay nagkakasala na tayo. And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. Sabi dyan, kung ang iyong kanang mata ay magiging katitisuran sa'yo, ay mabuti pa, naalisin mo na lang ito, kaysa ang buong katawan mo ang mapahamak sa impyerno. Dahil anong pakinabang kung meron kang kumpletong katawan, pero hindi naman sa langit ang punta mo. Kaya mas may pakinabang pa kung mawala man ng isang mata mo, pero sa langit naman ang punta mo. Pero alam nyo kung paano nyo ma-overcome yan? Isa lang ang kailangan nyo, ang Panginoong Jesucristo lamang. At dapat, meron tayong pusong handang magpasakop. Dahil alam nyo mga kaibigan, yung mga ganyang malalaswang panoorin, isa yan sa taktika ng kaaway. Upang tayo ay ilayo sa salita ng Diyos. Dahil pag tayo ay nalulung sa ganyan, malamang ay lalayo tayo sa salita ng Diyos. Yan ay mga patibong o mga pain ng kaaway sa atin. Dahil alam naman natin na ang dyablo ay ang ama ng kasinungalingan. At lahat ng yan ay pawang kasinungalingan lang ng dyablo na hinahain sa atin. Kaya ang kailangan natin ay ang katotohanan. Tatandaan natin ang Panginoong Jesucristo. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Kaya kung meron kang Kristo sa iyong puso, ay meron kang katotohanan. At hindi ka basta-basta madadala sa mga gawa ng kaaway. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Dapat tayo ay babad sa salita ng Diyos dahil yan lang ang magiging depensa natin laban kay Satan. Dahil kung hindi natin alam ang mga devices ng kaaway kung paano sinisira ang ating pagkatao at paano tayong hinihiwalay sa Diyos, ay makaka-take advantage talaga siya sa atin. Kaya ganun na lang kahalaga na kailangan ay tayo ay equip ng salita ng Diyos para yan ang ating magiging depensa. Kaya dapat lalo tayong maging mapagmatsyag at mapagbantay. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil as a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. Ang ating kalabang dyablo ay parang isang umuungal na leon, humahanap siya ng kanyang lalapain. Kaya kung tayo mga kaibigan ay walang panglaban sa kaaway, ay madali lang talaga tayong lalapain yan. Yan yung naging susi ko kung bakit ako nakalaya sa mga ganyang klaseng adiksyon. Dahil lamang yan sa biyaya ng Diyos. At huwag mong ialay ang sarili mo kung kanino paman, kundi iyan ay ialay mo sa Diyos. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Kung meron man tayong gagawin na katanggap-tanggap sa Diyos, ay yan ay ang ibigay mo muna ang iyong sarili sa Diyos. Dahil pag ginawa mo yan, ay mas makikita mo ang kalooban ng Diyos sa iyo. Maraming salamat po, and God bless you all.